Magandang gabing sa inyong lahat mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat. Tayo po muli ay dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay handa na, tayo po ay dadako na ngayon sa ating series sa John chapter 3. Natapos na po tayo sa verse 16. Tayo po ay dadako na magmula sa verse 17 hanggang verse 21. Pero ang babasahin lang po natin ay verse 17 hanggang verse 19. Kung kayo po ay nandiyan na, babasahin ko po sa Tagalog. John chapter 3 verses 17 through 19. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, samahan mo po kami sa aming pangangaral ng iyong salita. Buksan mo po nawa ang isip at puso ng bawat pakikinig upang maunawaan namin ang kapahayagan ng iyong salita sa tulong ng iyong Santong Espiritu. Magligtas po kayo sa mga nakikinig ayon sa inyong kalooban sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay ika-24 ng Hulyo. Alam niyo ba na sa kainitan ng World War I noong 1917 sa Europe, sa araw na ito, July 24, sinimulang litisin sa korte ng France ang kontrobersyal na exotic dancer na nagangalang Mata Hari, na di umano ay espiya ng German Nazi laban sa France. Kinabukasan ng July 25, siya ay hinatulan na agad ng kamatayan. Ngunit paglipas pa ng halos 80 araw noong October 15, 1917, saka iginawad sa kanya ang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Alam niyo, naging kontrobersyal ang pangyayaring ito sapagkat sinasabi ng iba na si Mata Hari ay hindi espiya ng German Nazi kundi scapegoat ng mga French military officials upang hindi daw sa kanila maibagsak ang sisi sa pagkatalo nito sa Germany na ikinamatay ng nasa 50,000 French soldiers, kundi dahil daw di umano sa pagtatraidor at pag-espiya ni Mata Hari. At magpahanggang ngayon, isang malaking palaisipan kung siya ba ay totoong espiya o biktima ng scapegoat at sabuatan ng mga French officials. Ano ang pinapakita ng pangyayaring ito sa atin? Ipinapakita nito ang limitasyon, hindi patas o may kinikilingang paghatol ng hukuman ng tao. Subalit hindi ganoon ang paghatol ng Diyos. Sinabi sa John chapter 2 verses 23 to 25 na nalalaman ni Jesus ang kalooban at laman ng isip ng lahat ng tao. Kung kaya hindi tayo makakapagsinungaling para magsabuatan at wala tayong maitatagong kasalanan sa harapan ng Diyos. Magiging patas ang paghatol ng Diyos sa araw ng paghukom. Sa talatang 18 na ating binasa, sinabi ng Panginoon kay Nicodemo at sa mga Israelitang nakikinig, "Whoever does not believe is condemned already." Sinasabi nito na sino mang tao, whoever, anuman ang kalalagayan niya at naabot sa buhay, walang kinikilingang sinuman ang batas ng Diyos. Maaari ng ilan sa ngayon ay may impluensya at kapangyarihan para makatakas at makaiwas sa hatol ng tao, ngunit hindi sa hatol ng Diyos. Dahil sa harapan ng Diyos, matatanggap ng sino man ang karapat-dapat na hatol sa Kanya ng Diyos. Bakit sinasabi ng Panginoon sa talatang 18 na may mga taong hinatulan na kahit hindi pa dumarating ang araw ng paghatol? Paano mangyayari iyon? Paano mamalalaman kung ikaw o ang isang tao ay hinatulan na ng Diyos? Gusto mo bang malaman kung paano makakaiwas sa hatol ng Diyos?
Kung nais mong malaman ang kasagutan ng Biblia sa mga tanong na yan, pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang Why Someone is Condemned Already. Why someone is condemned already. Bakit may hinatulan na? Muli nating basahin ang ating haliging talata at sa pagkakataong ito, pansinin natin at bilangin natin ang mga salitang may kaugnayan sa paghatol. John chapter 3, verse 17 to 19, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At sa verse 19, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw at na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Bukod sa mga salitang may kinalaman sa hatol ng Diyos na binanggit dito ng 4 na beses, ang salitang pananampalataya ay binanggit naman ng 3 beses sa talatang 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang salitang paghatol ay may kaugnayan sa salitang pananampalataya. Sinasabi ni Jesus na ang hindi sumasampalataya, sino daw? Ang hindi sumasampalataya ay ano? Ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus ay hinatulan na. Verse 18, he that believeth not is condemned already. Bakit may hinatulan na? Why someone is condemned already? Number 1, because of unbelief in the Lord. Because of unbelief in the Lord. Ang kawalan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus ay nagbubunga ng kahatulan. Ano ba ang ibig sabihin dito ng paghatol? Anong ibig sabihin ng unbelief in the Lord? Bakit sinabi ng Panginoon sa verse 18 na ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na? Ang Panginoong Yesus ba ang humahatol sa sino mang hindi sumasampalataya sa Kanya? Kung ang Panginoon ang humatol sa Kanya, bakit sinabi ng Panginoon sa verse 17, hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan? Pero bakit sa pagdating sa verse 18, sinabi naman niya na ang sino mang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinatulan na? Lumalabas na parang hindi nagtutugma ang 2 talatang ito. Bukod dito, ang salitang hinatulan na ay past tense. Ibig sabihin, sa oras na tanggihan nila sa Jesus, bilang tagapagligtas, sila ay hinahatulan na. Paano natin ito i-reconcile sa sinabi ng verse 17 na hindi isinugo ng Diyos ang Ama, o na hindi isinugo ng Diyos Ama ang Diyos Anak para hatulan ang sanlibutan? Una, unawain muna natin ang kahulugan ng Biblia sa paghatol. Ang paghatol ng Diyos na tinutukoy dito ng Biblia ay ang paghatol niya ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno sa sino mang hindi sasampalataya sa Kanya. Sa katunayan, hinulaan na ng Biblia na magaganap ito sa huling panahon. Sa Apocalypse chapter 20 verse 15 sabi dito, at kung ang sino man ay hindi natumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, ngunit kailan magaganap ang paghatol na ito ng Diyos? Nuwain natin, noong unang pumarito ang Panginoon kung saan siya ay nagkatawang tao, nangaral, namatay sa krus, nabuhay at pumanik sa langit, sinabi niya sa verse 17 na hindi siya isinugo ng Ama upang hatulan ang sanlibutan, kundi iligtas ito.
Ngunit hindi ito nangangahulugan na sinasabi ng Panginoon na wala ng paghatol sa mga makasalanan. Sinabi lang niya dito na ang paghatol sa kasalanan ay hindi magaganap sa unang pagparito ng Panginoon, kung saan nakapaloob ang ating kasalukuyang panahon. Bakit? Dahil ang layunin ng una niyang pagparito ay ang maipangaral maging ng kanyang mga lingkod ang mabuting balita sa ikaliligtas ng tao sa hatol ng Diyos. Ngunit sa kanyang ikalawang pagparito na tumutukoy sa pagwawakas ng mundo at siyang hinihintay nating pagbabalik ng Panginoon, doon magaganap ang paghatol ng Diyos sa makasalanan. At sa katunayan, sinabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, sinabi dito na si Kristo ay darating bilang hari. Kung sinabi ng Biblia sa Marko chapter 10 verse 45 na si Kristo sa kanyang unang pagparito ay hindi na parito upang paglingkuran kundi upang maglingkod. Sa makatuwid sa kanyang unang pagparito, siya ay pumarito hindi bilang hari, kundi bilang lingkod o servant. Nangangahulugan ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 na darating siya bilang hari at hahatol ay tumutukoy sa kanyang ikalawang pagparito o sa kanyang pagbabalik. At bilang patunay, ang salitang darating siya at hahatol ay parehong nasa future tense. Bukod dito, sinabing siya ay darating bilang hari na hahatol sa mga buhay at patay. Ibig sabihin, maging ang mga namatay ay haharap pa rin sa kanya upang marinig nila ang hatol ng Diyos. Sa makatuwid, bagamat ang paghatol ng Diyos sa kasalanan ay hindi pa nagaganap ngayon, habang binibigyan pa niya tayo ng pagkakataong may pangaral ang mabuting balita at binibigyan pa niya ng pagkakaroon ng pagkakataon ng iba na magsisi, subalit ang paghatol ng Diyos sa mga makasalanan ay magaganap pa rin sa kanyang ikalawang pagparito o sa kanyang muling pagbabalik. Kaya bagamat sinabi ng Panginoon na hindi siya naparito para hatulan ng sanlibutan, hindi ibig sabihin ay wala ng paghatol. Sa halip, ito ay magaganap sa muli niyang pagbabalik. Ikalawa, unawain din natin kung bakit sinabi ng Panginoon sa verse 18 na ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hindi ito ang paghatol na tinutukoy ng verse 17 na ating tinalakay. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko nito mula sa Biblia sa totoong katatayuan ng lahat ng tao sa harapan ng Diyos. Sinabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi dito na lahat, hindi lang iilan, kundi lahat ng tao ay nagkasala. Past tense ang grammar na ginamit dito. Hindi sinabing magkakasala pa lang o future tense, kundi nagkasala na. Dito pumapasok ang katotohanan na hindi lang nagiging makasalanan ng tao kapag nakakagawa siya ng kasalanan. Sa halip, sinasabi ng Biblia na nakakagawa tayo ng kasalanan dahil likas na sa atin ang pagiging makasalanan. Kaya sinabing ang lahat ay nagkasala. At ano ang bunga ng kasalanan sa buhay ng tao? Una, sinabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nawalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito ang unang ibinunga ng kasalanan. Kaya nga na magkasala si Adan at Eva sa hardin ng Eden. Sila ay pinalayas ng Diyos at mula noon nawalay na ang tao sa Diyos. Kaya naging napakasama ng sanlibutan. Naputol ang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. At bagamat ginagawa ng tao ang lahat ng paraan upang maging kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos, upang mapanumbalik ang ating naputol na relasyon sa Diyos, gumagawa siya ng mabuti, sumasanib siya sa relihiyon at sinisikap niyang masunod ang kautusan ng Diyos.
Ngunit sinabi ng Romans chapter 3 verse 23 na lahat ng pagsisikap ng tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Hindi nakaabot o naging kapos ang lahat ng paraan ng tao para maging matuwid sa pamantayan ng katuwirang hinihingi ng batas ng Diyos. Bukod sa tayo ay nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan, sinabi din ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, hindi lang nawalay ang Diyos, hindi lang tayo nawalay sa Diyos na siyang pinagmumula ng buhay, ang lahat ng tao ay namamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At bagamat sinasabi natin na ang iba ay hindi kasing sama ng iba, ngunit sa harapan ng Diyos, ang isang kasalanan ay sapat para tawagin tayong makasalanang lahat. At bilang patunay na lahat ay makasalanan, kahit mabuti ka pa sa harapan ng tao, ang lahat pa rin ng tao ay mamamatay. Bakit? Dahil lahat ay nagkasala. Sinabi din ng Biblia sa Awit chapter 51 verse 5, ako'y masama na buhat pa ng isilang, makasalanan na buhat ng ako'y iluwal. Sinasabi ng talatang ito na sa pagsilang pa lang natin, tayo ay makasalanan na. Kung kaya, maging ang sanggol, kahit wala pa siyang nagawang aktwal na kasalanan, umi-epekto pa rin sa kanila ang sumpa ng kamatayan dahil nananalaytay sa ating katauhan ang kasalanan. Kung kaya ang tao, in a sense, ay sinasabing hinatulan na ng batas ng Diyos. Iba ang paghatol na ito sa paghatol na magaganap sa pagbabalik ni Jesus. Para maunawaan natin, gamitin natin ang paghatol na ginawa ng French Court kay Matahari. July 25, 1917, hinatulan siya in a sense na binasahan siya ng hatol. Pagdating ng October 25, 1917, doon isinagawa ang paghatol. Gayun din naman, nang magkasala ang tao ay hinatulan na. Ngunit ang huling paghatol ng Diyos sa kasalanan ng tao na nakatakdang maganap sa hinaharap ay ang kamatayan, kaparusahan sa impyerno o panghabang buhay na pagkawalay sa Diyos. Ito ang katotohanan sa totoong kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa parusa ng kamatayan na naghihintay sa kanya sa impyerno. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, upang hindi siya tuluyang mapahamak, upang maiurong ang hatol ng Diyos na kamatayan at maging posible ang kaligtasan na ipadala niya ang kanyang anak na si Jesus, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nagsilbing apila sa hukuman ng langit upang bayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus at upang maging posible ang kapatawaran ng Diyos sa huling paghatol sa tao. Si Jesus na lamang ang ating huli at natitirang pag-asa sa mundong ito para maligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Dito pumapasok ang sagot sa tanong na bakit ang hindi sasampalataya sa Panginoong Yesus ay hinatulan na? Samantalang hindi pa naman dumarating ang araw ng huling paghukom. Bakit? Dahil kung hindi tatanggapin ng sinuman ang kaparaanang inilaan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, kung ang kaligtasan ito na inaalok ng Diyos na siyang natitirang pag-asa ng tao, ay tinanggihan mo pa at inabutan ka ng kamatayan sa katatayuang ito, hindi pa man dumarating ang araw ng paghukom, sinasabing hinatulan ka na. Yan ang ibig sabihin ng salitang hinatulan na. Anong sinasabi nito sa atin? Bakit sinabing hinatulan na sila kung sinabi ng Panginoon na hindi siya naparito para hatulan ng sanlibutan? Sino ngayon ang totoong humatol sa kanila sa oras na tanggihan nila si Jesus bilang tagapagligtas? Ang Panginoong Jesus ba? Hindi. Dahil sa pagtanggi nila kay Jesus bilang tanging pag-asa ng kaligtasan, sila na ang nagbigay hatol sa sarili nila
kapag hindi nila tinanggap at pinanampalatayaan ang Panginoong Hesus. Hinatulan na sila, hindi dahil sa hindi sila pinili ng Diyos, kundi dahil sa hindi nila pinanampalatayaan ang nag-iisang tagapagligtas. Hinatulan na sila hindi dahil sa hindi namatay si Jesus para sa kanila sa krus, kundi dahil sa hindi nila tinanggap sa buhay nila si Jesus bilang tagapagligtas. Kung kaya hindi sila naligtas, wala silang ibang sisisihin kundi ang sarili nila. Ang unbelief o kasalanan ng hindi pananampalataya sa Panginoong Hesus ang kaisa-isang kasalanan na hindi patatawarin ng Panginoon. Bakit? Dahil kahit ano pa ang kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. Subalit kung tinanggihan mo at hindi mo sinunod ang anak ng Diyos na iniaalok niya sa iyo bilang tangi mong tagapagligtas na magliligtas sa iyo sa hatol ng kamatayan, kung dahil sa laki ng pag-ibig niya sa makasalanan ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na namatay sa krus para sa ating kapatawaran, ngunit hindi mo siya pinaniwalaan at tinanggap, kung kaya ang hindi mo pagsampalataya sa Kanya ay walang kapatawarang kasalanan, kundi isang napakalaking kahatulan ng kamatayan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung ang hindi sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hinatulan na, sa kabilang banda, ang lahat naman ng nanampalataya sa Kanya ay hindi na hinahatulan, sabi ng Panginoon. Hindi na sila daranas ng kaparusahan sa impyerno dahil binayaran na lahat ni Jesus ang kaparusahan na dapat ay sa kanila, na dapat ay sa atin. Maging ang kamatayang pisikal ay hindi na nila katatakutan dahil ito ay magiging daan na lamang para iwan natin ang makasalanang kaligtasang nananalitay sa katawang ito at tunguy ng buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin, ang buhay na mas mainam. Bakit may hinatulan na? Why someone is condemned already? Because of his unbelief in Christ. At para sa ikalawang puntos, basahin natin ang verse 19. Sabi rito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang tinutukoy na ilaw dito ay ang Panginoong Hesus na siyang tanging ilaw na ipinadala ng Ama o tanging pag-asa ng sanlibutan na inaalipin ng kapangyarihan ng kadiliman ng kasalanan. Sinasabi din sa talatang ito na kaya dumating ang kahatulan sa mga tao ay hindi lang dahil sa hindi sila nanampalataya sa Panginoong Hesus, kundi dahil din sa mas inibig pa nila ang kadiliman kaysa sa liwanag. Instead of loving the light, they unlove the light. Bakit may hinatulan na? Why someone is condemned already? He is condemned already for unloving the light. For unloving the light. Hindi nila minahal ang Panginoong Hesus na siyang liwanag, na siyang ilaw. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing hinatulan na ang iba sa kanilang sarili o hinatulan ng iba ang kanilang sarili because of, number one, unbelief in Christ and because of unloving the light. Instead of loving the light, they unlove the light. It also means they hate the light. Kinamuya nila ang liwanag na dala ng salita ng Diyos. Hindi nila minahal bagkus kinamuhian pa nila ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita na siyang ilaw. Kung paano ang mga gumagawa ng masama sa kadiliman ay namumuy sa ilaw o sa liwanag dahil sa takot nilang mabisto ng iba ang kanilang mga masamang ginagawa sa dilim. Gayon din naman, imbit na ibigin ng Panginoong Hesus at ang kanyang salita, nahahango sa atin sa kadiliman ng kasalanan.
kinamumuhian pa ng mga hindi maliligtas ang lumapit sa liwanag ng salita ng Diyos. They are condemned for unloving the light. Alam niyo, sa panahon ni Jesus, kinamuhian ng mga saserdote, ng mga Pariseo at ng mga Hudyo ang Panginoon. Kaya nga nagsabuatan sila na huliin si Kristo at maipapako nila sa krus. Pero ang tanong, ano ang kasalanan ginawa ni Jesus sa kanila para kamuhian nila? Para kamuhian nilang lahat si Jesus. Ano? Ano ang sabi ng Panginoon sa verse 19? Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa kay Kristo na siyang ilaw. Kung ang tinutukoy na ilaw dito ay ang Panginoon at ang kanyang salita, ang tinutukoy naman na kadiliman dito ay ang kanilang mga kasalanan. Kaya ang ibig sabihin ng inibig pa nila ang kadiliman, ibig sabihin, mas inibig pa nila ang kanilang kasalanan. Sa makatuwid, ayaw nilang lumapit kay Kristo at sa liwanag ng salita ng Diyos dahil mas mahal nila ang kanilang kasalanan. Kaya maraming mga dumadalo sa simbahan at marami ang nais sumanib sa isang relihiyon na walang ipinagbabawal. Pare, marami bang pinagbabawal dyan? Ay ayoko dyan. Mas gusto nilang manatili sa relihiyon at sa simbahan na walang pakialam kahit magpatuloy sila sa pagkakasala. Ayaw nila ng pinakikialaman kung paano sila mabubuhay. At ayaw nilang makarinig ng salita ng Diyos o pangangaral ng salita ng Diyos na nakaka-offend. Sinabi pa ng Panginoong Jesus sa verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw. Kaya ayaw nilang lumapit sa ilaw dahil napupuot sila sa ilaw. Hindi sila lumalapit sa salita dahil lang sa masakit ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos, kundi dahil napupuot sila sa ilaw ng salita ng Diyos. Kinamumuhian nila si Jesus dahil kapag nangangaral si Jesus ng salita ng Diyos, palagi silang tinatamaan. Habang yung iba ay nagsisisi ng kanilang mga kasalanan, tinatanggap ang salita ng Diyos kahit gaano ito kasakit at lumalapit kay Kristo na siyang ilaw. Ang iba naman ay lumalayo sa ilaw na hatid ng salita ng Diyos dahil nalalantad, nasisiwalat at nabubunyag ang kanilang mga masasamang ginagawa. Kaya maghahanap sila ng mga simbahan na kikiliti sa kanilang mga tainga at magpapataya sa kanila sa mga walang saysay na pagpapatawa at mga kwentong walang kwenta. Pumupunta sila sa church para maglibang, ma-entertain at marinig ang mga gusto nilang marinig. Pagpapalain ka at payamanin ka ng Panginoon. Kapag sumunod ka sa Panginoon, mawawala ang lahat ng suliranin mo sa buhay. Hindi po totoo yun. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon, pagagalingin ka niya sa iyong mga sakit. Pero alam niyo ba, nung unang nangaral ang Panginoong Yesus, ang unang salita na lumabas sa Kanya ay repent. Magsisi kayo. Ngunit hindi yan ang mensaheng dala-dala ngayon ng maraming mangangaral. Bakit? Natatakot silang umalis at lumipat ang kanilang miyembro sa ibang church. At naghahanap sila ng church na kikiliti sa kanilang mga tenga. At tama ang hula ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 through 4. Sinabi niya kay Timoteo, ipangaral mo ang purong-purong salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag ka lang magkwento at magpatawa, kundi mangaral ka at sumaway ka. Huwag kang matakot na pagsabihan mo sila. Bakit? Dahil sabi niya, kung hindi mo sila pagsasabihan at itutuwid, kung matatakot kang turuan sila ng matitinong turo at pangangaral, ito ang sabi ni Pablo, darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa matinong turo, kundi maghahanap sila ng mga tagapagturo at mga mangangaral na kikiliti sa kanilang mga tainga na mga ngaral ng ayon lamang sa gusto nilang marinig at naaayon sa kanilang masamang nasa ng laman. Dahil ang totoo,
Gusto nilang matawag na Kristiyano pero ayaw nilang iwanan ang kanilang makasalanang pamumuhay. Bakit? Dahil mas mahal nila ang kasalanan kaysa sa Panginoong Yesus na siyang ilaw. Anong sinasabi nito sa atin? Sinasabi nito na kung tunay kang nanampalataya sa Panginoong Yesus, iibigin mo ang kanyang salita. At kahit masaktan ka, imbis na lumayo ka, ay lalo kang lalapit sa liwanag ng salita ni Kristo. Bakit? Dahil mas mahal mo si Kristo kaysa sa kasalanan. Dahil kinamumuhian mo na ang kasalanan na dating umalipin sa iyo at sa kasalanang pinagbuwisan ng buhay ng ating minamahal na Panginoon para lang tayo magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. At kung hatulan man ng Panginoon ang mga hindi nanampalataya sa Kanya, ito ay hindi dahil sa hindi sila minahal ng Diyos. Hindi ito dahil sa hindi sila pinili ng Diyos. Hindi ito dahil sa hindi sila binigyan ng pagkakataong pumili. Hindi ito dahil sa hindi namatay si Kristo para sa kanila. Bagkus kaya sila hinatulan ng Diyos dahil mas inibig nila ang kanilang kasalanan at yun ang totoo. At kinamuhian nila ang salita ng Diyos, kaya imbit na lumapit ay lumalayo sila sa ilaw, kahit anyayahan mo silang makinig, lumalayo sila. Bakit may hinatulan na? Why someone is condemned already? He is condemned already for unloving the light. For unloving the light. At para sa ikatlong puntos, basahin naman natin ang verse 20 hanggang verse 21. Sabi dito, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Dapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Sinasabi dito ng Panginoon na napupuot sila sa ilaw na siyang salita ng Diyos at hindi sila lumalapit dito o sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang dahil sa mahal nila ang kanilang mga kasalanan, kundi dahil din sa ayaw nilang lumapit sa Panginoon at ayaw nilang marinig ang pangangaral ng salita na siyang ilaw dahil mabubunyag at malalantad sa liwanag ng salita ng Diyos ang kanilang makasalanang pamumuhay. Bakit? Dahil ang totoo, kaya sinabing hindi sila lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa dahil unwilling sila o wala silang pagnanasang magbago ang buhay nila. Mahal na nila ang makasalanang pamumuhay na ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabing hinatulan na sila. Bakit may hinatulan na? Why someone is condemned already? Because he is unwilling to life change. Unwilling to life change. Sinasabi ng Panginoon na hinatulan na sila o hinatulan ng iba, hindi dahil sa makasalanan nila, kundi dahil wala silang pagnanasang magbago at iwanan ng makasalanang pamumuhay. Pinatawad ng Diyos si Pablo kahit pa sinabi ni Pablo na siya ang pinakampuno ng mga makasalanan. Pinatawad ng Panginoon si Magdalena na isang prostitute kahit gaano karami ang kanyang kasalanan. Pinatawad ng Panginoon ang kriminal na kasama niyang napako sa krus. Pinatawad sila ng Panginoon kahit na napakarami nilang kasalanan. Bakit? Dahil nang makita nila ang masamang bunga ng kasalanan sa buhay nila, kahit gaano sila kasama, binuksan ng Diyos ang puso nila at nagkaroon sila ng pagnanasang magbago. Gusto nilang iwanan ang makasalanang pamumuhay. Subalit ang iba ay sinasabing hinatulan na dahil wala silang planong iwanan ang putikan ng kasalanan at wala silang planong magbago. Yun ang totoo. Sa isang banda, sinabi naman na hindi na hinahatulan ng iba
dahil nanampalataya sila sa Panginoon. Pero teka, marami nagsasabing nanampalataya sila, ngunit namumuhay sila na parang hinatulan na. Una, sinasabi ng Biblia sa John chapter 2, verse 23 to 25. Marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa Niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam Niya ang kanilang mga iniisip. Nalalaman Niya ang kalooban ng lahat ng tao. Sinasabi dito na marami ang nanampalataya sa Kanya, pero naligtas ba ang mga ito? Bakit sinabing hindi naniwala si Jesus sa pananampalataya nila? Dahil ang pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi nakabase sa paniniwala kay Jesus dahil lang sa kanyang mga himala. Sinasabi ng Biblia na gumagawa siya ng himala bilang tanda na siya ay Mesaya, pero hindi sinabing nakapagliligtas ang pananampalataya sa kanyang mga himala. Dahil ang batihan ng pananampalatayang nakapagliligtas ay ang pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus. Yun ang pinakadakilang himala. Kailangang paniwalaan mo ang ginawa ni Jesus na pagbabayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ay ang tanging paraan ng kaligtasan na dapat mong asahan. Bagamat naniniwala sila sa himala ni Jesus, pero naniniwala sila na maliligtas sila dahil sa pagsunod nila sa kautusan at hindi dahil sa paraan ng kaligtasang iniaalok ni Jesus. Ganyan din ang sinasabi ng John chapter 12 verse 42. Sabi rito, gayunman marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa Kanya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila maitiwalag sa sinagoga. At sa verse 43 sabi rito, mas ginusto pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa sila ay kalugdan ng Diyos. Sinabi rin dito na marami sa mga pinuno ng Hudyo ang nanalig sa Kanya. Pero ang tanong, tunay bang pananampalataya nila o mababaw? Bakit sinabing hindi nila maipahayag ang pananampalataya nila? Dahil natatakot sila na mapalaya sa simbahan nila at dahil mas gusto pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa sa kalugdan ng Diyos. Tanong, totoo ba silang naligtas? Totoo bang pananampalataya nila? Hindi. Si Nicodemo, sinabi niya kay Jesus sa verse 2, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa Kanya ang Diyos. Nakita ninyo? Naniniwala siya na si Jesus ay guro na mula sa Diyos. Bakit? Dahil sabi niya, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa mo kung hindi sumasayo ang Diyos. Nakaka-impress ang sinabi ni Nicodemo, pero ang tanong, tunay ba siyang mananampalataya? Hindi pa. Kaya nga sinabi sa kanya ng Panginoon, malibang ipanganak na mag-uli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Sa makatuwid, bagamat sinasabi ni Nicodemo na naniniwala siya kay Jesus, pero hindi pa siya nakakapasok sa kaharian ng Diyos at hindi pa niya nararanasan ang kapanganakang mag-uli. Ngayon tanong, kasama ba ang mga ito sa sinasabi ng Panginoon sa verse 18 na sino mang nanampalataya kay Jesus ay hindi nahahatulan? Hindi. Bakit? Dahil mababaw at patay ang pananampalatayang mayroon sila. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, hindi lahat na nagsasabing nananampalataya sa Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, ang simpleng pagpapahayag na nananampalataya ka sa Panginoong Yesus ay hindi nangangahulugan at hindi garantiya na naligtas ka na. Ang pananampalatayang nakapagliligtas, pakinggan nyo, ay hindi ang paniniwala na maliligtas ka dahil mabuti kang tao. Hindi ang paniniwala na dahil sumusunod ka sa batas ng Diyos ay maliligtas ka.
Hindi masama ang mga ito, pero hindi ito ang kaparaanan ng kaligtasang pinili ng Diyos. Hindi ang sarili mo ang tagapagligtas mo. Hindi ang pagsunod mo sa kautusan ng Diyos at lalong hindi ang relihiyon mo. Kung nais mong maligtas at hindi na hatulan ng Diyos, kailangan mong pagtiwalaan na ang ginawang pagbabayad ni Jesus sa iyong kasalanan sa krus ay sapat na kabayaran ng kasalanan mo at tanging paraan ng kaligtasan katanggap-tanggap sa Diyos. Ang tanging batihan ng kaligtasan ay hindi ang ginawa mo, kundi ang ginawa ni Jesus sa krus. Bukod dito, kung talagang si Jesus ang pinanampalatayaan mo bilang sariling tagapagligtas, hindi lang ito pananampalataya hanggang isip lang. Kailangan mo itong isa puso at isa buhay. Kailangan mong makita ang bunga ng iyong pananampalataya para mapatunayang ito ay totoo at nakapagliligtas sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay, pagkamuhi sa kasalanan at pagnanasang mamuhay sa kabanalan. Kung may pagnanasa kang magbago, iwanan ng kasalanan at mamuhay sa kabanalan, ipinapakita mo na ang pananampalataya mo ay buhay at nakapagliligtas. Ito ang pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos at nagpapakita na hindi ka nahahatulan ng Diyos. Subalit ang sino mang walang pagnanasang magbago ng buhay at iwanan ng dating makasalanang pamumuhay, ipinapakita lang nito na patay ang pananampalatayang meron siya at hindi nakapagliligtas. Ipinapakita rin nito na hinatulan na siya ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa verse 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Sino raw ang totoong mananampalataya na gumagawa ng katuwiran at lumalapit sa ilaw ng salita ng Diyos? Siya na nagbago ng buhay, hindi mula sa sariling katuwiran at pagsisikap, kundi mga gawa na ginawa sa Diyos. Ibig sabihin, mga pagbabago na nagagawa natin sa tulong at lakas ng Diyos. Sa makatuwid, walang pagnanasang magbago ang isang tao dahil hindi niya totoong kasama ang Diyos na siyang totoong bumabago ng buhay natin. Kung sino man ang hindi nanampalataya sa Panginoong Yesus, walang pagnanasang magbago at iwanan ng makasalanang pamumuhay, ipinapakita niya sa buhay niya na siya ay hinatulan na ng Diyos. Bakit may hinatulan na? Why someone is condemned already? Because he is unwilling to life change. At sa ating pagtatapos, bakit may hinatulan na? Why someone is condemned already? Because of his, number 1, unbelief in the Lord. Subalit ang sino mang may pananampalatayang buhay at nakapagliligtas sa Panginoong Yesus at sa kanyang ginawang pagliligtas sa krus ay hindi na hinahatulan. Why someone is condemned already? He is condemned for, number 2, unloving the light. Subalit ang tunay na mananampalataya ay lumalapit sa liwanag ng salita ng Diyos. At kahit sila nasasaktan sa talim ng salita ng Diyos na lumilinis sa kanilang pagkatao, hindi sila lumalayo sa Diyos. Sa halip ay lalo silang lumalapit sa liwanag ng Panginoong Yesus at sa kanyang salita. Why someone is condemned already? Because he is, number 3, unwilling to life change. Subalit ang tunay na naligtas na hindi na hinahatulan ng Panginoon ay may pagnanasang magbago ng buhay, talikuran at kamuhian ng makasalanang pamumuhay na dating umalipin sa Kanya at gawin ang gawa ng katuwiran sa tulong at lakas ng Diyos. Kung nagaganap sa isang tao ang pananampalataya, pag-ibig sa liwanag ni Kristo at pagnanasang magbago ng buhay, ipinapakita lang nito na siya ay hindi nahahatulan ng Diyos, bagkus naligtas na at may buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita.
na dahil sa kaloob mo sa amin na kakayahang manampalataya sa Panginoong Yesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas at panampalatayaan ang ginawa niyang pagliligtas sa krus, pananampalatayang buhay at nakapagliligtas na may katibayan o bunga ng pagbabago ng buhay, pagkamuhi at pagtalikod sa kasalanan, pagnanasang mamuhay sa kabanalan at sumunod ng may kagalakan sa iyong salita. Salamat po dahil ipinangako mong hindi na hinahatulan ang sinumang nanampalataya sa iyong anak na siyang tanging tagapagligtas at natitira naming pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Magligtas po kayo ayon sa iyong kalooban sa tulong ng inyong Santong Espiritu at ng iyong salita. Mangusap po kayo sa mga nakikinig na pagsisihan nila ang kanilang makasalanang pamumuhay at panampalatayaan ng Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, panampalatayaan maging ang kanyang ginawang pagliligtas sa krus. Ito po ang aming samon dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.